Sinabi ni Kaado, very passionately, kung ano yung halimaw ng Amerika, kung ano yung katrayduran nila, kung ano yung ugali nila na subject nila. Sila ang isang bansa na nananakop at yung kanilang history noon pa, ang kanilang track record ay nananakop na mga bansa at yung mga bansang yon ay hindi na nakakabangon. Irreversibly damaged ang mga bansa na yan. Syria, Afghanistan, Libya, what else? And then now Ukraine. No? At susunod na yan ay ang Pilipinas. Pero ibibintang ba natin ang Amerika? Siyempre hindi. Ang ibibintang natin dito, itong Pangulong ito. Napakawalang kwenta. No? Kasi nung nagsimula siya, sinabi niya sa atin na itutuloy niya ang napakagandang foreign policy ng President Duterte. No? Isang Pangulo na pinagkatiwalaan ng Pilipino mula pag-upo niya hanggang pagbaba niya hanggang wala na siya sa pwesto. Sinabi niya yon. Pero sinungaling pala itong drug addict na ito. No? Bakit siya nag-flip-flop? Bakit siya nagbago? Dahil ba naisip niya na mas maganda ito para sa Pilipinas? Hindi. Ang naririnig natin at nakikita ko na totoo ay ipinagpalit niya tayo para mahawakan ulit ng Marcos ang pera na ninakaw nila sa Pilipino. Napakawalang kwentang taong ito. Na nakita natin ngayon, therefore, nakita natin that this president is unfit to be president. Ang naalala ko noon, nung ako ay nagtrabaho kay PRRD, ang galing-galing talaga ng Pangulo na to, napakahusay niya. 5 beses siya inimbita ng mga Amerikano. 5 beses siyang hindi nagpunta. And all through his presidency, hindi siya nagpunta. Now, and when you talk to him now, pag nakausap mo siya ngayon, recently nakasama ko siya, ang sabi niya, yung Balangiga Bells, yung pagpalit niyan, that was the proudest moment of my presidency. So this was a president that understood very clearly kung ano tayo bilang Pilipino. Kaya pag sinabi niya, nung speech niya sa, yung recently, no, na minura-mura niya ito, mga dapat talagang imura ng mga drug addict na sa Malacanang ngayon, sinabi niya, na gustong-gusto ko na sinabi niya, hindi ninyo kilala ang Pilipino. Hindi ninyo kilala yung ugali, yung puso, yung kaluluwa ng Pilipino. And number 2, sinabi niya, wala kayong alam. At nakikita na natin yon. This horror show of the Marcos presidency that unfolds before our very eyes every day. There's something that talagang meron siya talagang para tayo nanonood ng horror show, di ba? Ano pa to, president pa to? Yung drug bust na walang kwenta. So, anyway, nung si President Duterte nandyan, ang kwento dun sa Balangiga Bells na kinuwento niya sa amin, yung CIA lumapit sa kanya. Basta yung Amerika lumapit sa kanya at sinabi, early on in his presidency, at sinabi sa kanya, mag-usap na tayo. Kasi sanay sila natuta ang mga Philippine presidents, di ba? So, sinabi niya, sige, basta ibalik niyo muna yung Balangiga Bells. I'm simplifying it. Balik niyo muna. So, pas pag-usap tayo pagkatapos. Nung binalik yung Balangiga Bells, bumalik ulit yung CIA, yung Amerika. Tapos sabi sa kanya, usap na tayo. O sige, next time. Pero he never sat with them. So this is a president that understood our sovereignty. So why am I talking about him? Kasi nakita ko din, nung siya'y nakaupo, napakaraming letters na dumadating from the OFWs na mula nung tumindig siya na mataas at matayog para sa Pilipino, kahit yung mga mapang-abuso nilang mga amo, naging mabait sa kanila at napakaganda ng trato ng mga amo nila, kahit yung mga sa airport, napaka-courteous, gano'n. So, ano mangyayari pag ganito ang ating Pangulo? No? Walang respeto ang bansa, ang bayan, ang buong mundo sa atin. At yan yung nakikita natin ngayon. Yung mga mahihirap, lalong hihirap ang buhay. At yung mga middle class, lalong masasadlak sa kahirapan. Pero itong Pangulo na ito, wala talagang pakialam. Ipinagpalit talaga tayo para sa pera na nakaw ng bayan. No? Ninakaw ng mga Marcos. So, maraming salamat na nandito kayo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang yung sarili natin, although mahalaga yon na meron tayong mga pangarap para sa mga anak natin. Pero ang ipinaglalaban natin dito ay hindi lang ang sarili natin
Kung hindi ang bansa natin, ang mga anak natin, ang salinlahing Pilipino, ang mga maliliit na mga pangarap natin na hindi na matutuloy pag meron ng gera. Pero walang pakialam ang Bongbong Marcos dyan.